Kumusta sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa video na ito? Dito sa video na ito, ipapakita ko kung ano yung paano ba mag-evaluate ng isang composed function. So ito ay second video na sa series na ito. So yung unang video ay pinakita ko kung paano kunin yung composed function. So kung hindi nyo pa siya napapanood o kung hindi nyo pa siya alam, ay sinasuggest ko na panoorin nyo muna. So nandito yung link. Ilalabas dito sa part na to. So, panoorin nyo muna siya kung hindi nyo pa alam kung paano kunin yung composed function. So, kung alam nyo naman, ituloy na natin yung discussion dito sa pag-evaluate ng composition function or of composed function. So, magbigay tayo ng isang example. Kunwari, given daw na meron tayong f of x ay equal sa x squared minus 1. Meron tayong g of x na equal daw 2x plus 1. Ang tanong o ang gagawin daw ay hanapin or find f of g of 1 and g of f of 1. And yung pinagagawa sa atin. Hanapin daw si f of g of 1 and g of f of 1. Paano natin gagawin yan? So, dito sa video na ito, papakita ko ng dalawang method kung paano sosolvin itong tanong na ito. So, unang method ay ganito. Ang unang method is hanapin daw muna ang f of g of x o kaya kung g of f of x, depende sa kung ano yung hanap. Hanapin daw muna yung function na yun, yung composed function. Pagkatapos, saka daw tayo mag-substitute ng value ng x na hinahanap natin. Sa pagkakataon to, ang hinahanap nating value ng x na ang isa-substitute nating value ay si 1. Diba? Hinahanap kasi natin yung value ng composed function kapag daw ang x ay 1. Ayan. So, ang una, gagawin, hanapin daw muna si f of g of x or yung composed function. So, ang gagawin, sulat ko lang ulit dito, rewrite ko yung mga given. X squared minus 1 and g of x equals sa 2x plus 1. So, solution natin para sa question number 1, hanapin natin muna yung f of x. Hanapin muna natin ang f of g of x. So, yan ay equal sa f of 2x plus 1. So, kung paano nangyari to, itong mga method dito, yung steps dito, ay nandun sa una kong video. So, ulitin ko, kung hindi nyo pa siya napapanood, click nyo lang yung link dito para mapanood nyo siya and malaman nyo kung ano na ba nangyayari dito sa mga steps dito na ginagawa natin. So, proceed tayo. Tuloy natin. Ang f of 2x plus 1 daw ay equal sa 2x plus 1 quantity squared minus 1 na equal daw sa 4. Itong 2x plus 1 quantity squared ay equal sa 4x squared plus 4x plus 1. Ito, 2x plus 1 ay equal dito sa 4x squared plus 4x plus 1. Then, meron pa tayong may minus 1 tayo sa dulo. So, ilalagay natin minus 1. So, equal siya sa 4x squared plus 4x. Yeah. So, yan yung f of g of x. So, para mahanap daw natin yung f of g of 1, sa-substitute natin yung 1 sa lahat ng x na nakikita natin dito. 4 plus 1 squared
plus 4 times 1. So, lahat ng x, ito, ay pinalitan natin ng 1. Diba? Pinalitan natin ng 1. So, equal daw siya sa, ang 1 squared ay 1 lang din. Times 4 ay 4. Dito, 4 times 1 ay 4. So, siya daw ay equal sa 8. So, ang ibig sabihin ng f of g of 1 daw ay equal sa 8. Okay? So, yung isa pang hinahanap natin, ito yung vertical bar, ay g of f of 1 naman daw. So, paano gawin yon? So, hanapin natin yung composed function g of f of x equal sa g of x squared minus 1. Equal daw to sa 2 times x squared minus 1 plus 1. Equal siya sa itong 2x, 2 times x squared minus 1 ay equal sa 2x squared minus 2. Then may plus 1 tayo dun. Kaya may plus 1 dito. So, equal siya sa 2x squared minus 1. Yan daw yung g of f of x. So, para mahanap natin si g of f of 1, isa-substitute natin yung 1 sa lahat ng x dito. So, 2 times 1 squared minus 1 ay equal sa 1 squared ay 1 times 2 ay 2. So, 2 minus 1 na equal sa 1. So, ang g daw of f of 1 ay equal sa 1. Okay. Yan yung method number 1. So, method number 1, ulitin ko ay, hinahanap muna natin itong function na to. Itong function na to. Itong composed function. Tapos, saka natin sinasubstitute yung 1 sa lahat ng x. So, yung isa pang method na ituturo ko sa inyo ay ganito naman. Favorite natin yan. Method 2. Sa method 2, papaliwanag ko lang muna. Is, ang function ay para siyang input-output machine. Ang input mo, halimbawa, meron kang function f of x. Ang input po ay si x. Siya si input mo. And itong x squared minus 1, siya yung tinatawag nating output. So, ang ibig sabihin, pag nagpasok ka dyan, kunwari, ng 1, o 0, kunwari, kasi 0 si input, ang gagawin daw ni function, ilalabas niya si 0 squared minus 1 equals si 1. 0 si input, ulit, input, 1 si output. Ang nangyayari po sa composition of function o sa isang composed function, yung input mo ay kunwari, meron kang f of g. Sa example, meron kang g of f of 0. Yung daw 0 ay magiging input mo kay f. Magiging input mo kay f. Ayun. And yung output daw ni f na 1, siya naman daw ang magiging input mo kay g. Magiging input mo siya kay g. Ayun. Titin ko, yung sa composition of function ay ganito natin pwedeng sabihin, yung bawa, g of f of 0, yung 0 daw ay input
mo kay F. At pag in-input mo daw siya kay F, mag-output daw siya ng 1. Diba? Yung output mo sa F ay siya mong gagawing input naman kay G. So, lalabas doon kung ang input mo ay 1, ang lalabas sa G mo ay 2 times 1 plus 1 ay equal sa 3. Okay? So, gamit itong idea na to, masosolve natin ngayon yung value ng G of F of 1 at saka F of G of 1. Okay? Try ko to. So, ibig sabihin sa method 2, sa method 2 pala, ang gagawin natin ay evaluate muna. Evaluate natin. Evaluate ang, anong unang evaluate natin? Nasa loob na function. Function. Ang sagot, ang answer niya o ang result. Ang result niya, ang result naman ay gagamitin giging input ng nasa labas na function. So, paano yun? So, ulitin natin. Susulat ko ulit yung given, ha? F of x daw ay x squared minus 1. At ang g of x ay equal sa 2x plus 1. So, para mahanap si f of g of 1, ang gagawin natin ay i-evaluate yung nasa loob na function. Okay? Evaluate yung nasa loob na function. Ang nasa loob na function, ito yung tinatawag ko na nasa loob na function, si g. Nasa loob ng parenthesis. So, evaluate muna natin si g of 1. Evaluate muna natin si g of 1. Ano ang value ng g of 1? Ang g of 1 ay 2 times 1 plus 1 na equal sa 3. Diba? Ngayon, itong 3 na output na to, output ng g of 1, siya yung magiging input mo. Gagamitin mo para evaluate si f. So, evaluate mo si f. I-evaluate mo si f sa 3. Evaluate mo si f sa 3. So, at ulitin ko, itong 3 na to ay yung value ng g of 1. Pag nakuha yung value ng g of 1 equal sa 3, yung 3 ay gagamitin mo para evaluate yung nasa labas na function. So, sa pagkakataong ito, ang nasa labas na function ay si f. Kaya, evaluate mo si f kapag ang x mo ay 3. So, f of 3 equal siya sa 3 squared minus 1 na equal sa 9 minus 1 equal siya sa 8. Okay, yun yung sagot. Next naman, hanapin naman natin yung g of f1. Ayun, so natin hanapin. So, ang unang gagawin natin, evaluate ulit yung nasa loob na function. Nasa loob na function ay si f. So, evaluate natin ano yung f of 1. Ay equal sa 1 squared minus 1 ay equal sa 0. So, itong 0 na to, ay gagamitin natin para i-evaluate si f. Si G.
yung nasa labas na function. So, g of 0 ay equal sa 2 times 0 plus 1 ay equal sa 1. Okay, kung nalito kayo, step by step natin. 2 times 0 ay 0 plus 1 ay equal sa 1. Okay? So, tingnan natin ha, kung parehas yung nakuha natin na sagot sa method 1 and method 2. So, sa method 1, ang value ng f of g of 1 ay 8. Sa method 2, 8 din. Sa method 1, ang value ng f g of f of 1 ay 1. Sa method 2, 1 din. Parehas. So, dapat naman talaga parehas yung lalabas sa sagot. So, tama. Lahat ng mga sagot natin. So, ngayon, nasa sa inyo na kung anong method ang gagamitin nyo pag-solve o pag-evaluate ng mga composed function. Kung ano yung tingin nyo mas madali, yun yung gamitin nyo at yun yung pag-practicean ninyo. So, sa susunod na video naman natin, tuturo ko naman kung paano kinukuha yung domain and range ng isang composed function. So, maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang dito sa comment section at sasagutin natin yan. Maraming salamat.